Samahan nyo nga po ko sa mga kaganapan ko ngayon dito sa bagong inuupahan namin dahil inumpisahan ko na nga po palang maglinis dito sa bakuran. At dahil walang pasok ngayon sila La Arnie, kaya naman sinamantala na din namin maglaba. Pagising ko kaninang umaga, inuna kong asikasuhin itong mga labahin namin. Para habang nagpapaikot ako dito sa washing ay maiisabay ko naman ang pagluluto. Niwalay ko lang yung decolor sa puti at nag-igib na din ako. Namamatay-matay nga po pala yung poso dito kaya kailangan buhusan muna ng tubig para mabuhay. Lahat talaga ay hindi madali sa ganitong pamumuhay. Mabuti na lang talaga parehas kami nila Arning laking probinsya at nasanay sa mga ganitong bagay. Lalo na ako dahil ganitong source ng tubig ang kinalakihan ko na. At nung bata ako, nasanay din akong iniigib ang tubig. Kasi nung mga bata pa kami ng mga kapatid ko, nakatira kami sa malayong bundok at malayo rin ang igiban namin ng tubig. Yung may daladala kang mabibigat tapos paahon pa yung lalakarin mo. Kaya kahit ganito lang ang estado ng buhay namin nila Arnie ngayon, ay masasabi kong blessed na blessed kami dahil patag na ang nilalakaran namin at hindi na namin kailangan pang umahon sa mataas na bundok para lang makakuha ng tubig na inumin at pangluto. Saka kung ikukumpara naman yung sitwasyon ng buhay namin ngayon sa buhay namin dati ay malayo na rin naman sa dating pamumuhay namin. Kaya sobrang nagpapasalamat pa rin ako dahil kahit simple pa rin ang pamumuhay namin ngayon ay hindi naman nakatulad ng dati at hindi na rin bumabalik sa sobrang hirap na buhay. Yung tipong sa susunod na saing mo ay hihiramin mo pa yung bigas sa kapitbahay. Ito nga yung kabilang gilid ng bahay kung saan nandito nga yung dating kusina at yung poso. Medyo masukal lang tingnan dahil sa lumalagong bagin ng kamote at sa puno ng saging. Medyo hindi kasi naka-arrange yung mga tanim dito sa palibot ng bahay kaya magulo pa tignan, pero maaayos din natin yan at magagawa ng paraan. Dahil hindi naman maganda ang tubo at kumukubli rin sa kusina itong puno ng saging dito sa gilid ay inalis ko na nga lang. Pangit din kasi tignan na may puno ng saging sa area na to. Ayan, natanggal ko na nga yung puno ng saging dito kaya medyo maaliwalas na rin tignan. Huwag po kayo mag-alala dahil marami pa naman pong puno ng saging dito and sa gilid at meron din sa likod marami. At para malamig din ang pwesto ng mga aalagaan kong hayop, dyan ko rin kasi sila ipupwesto. Palitin na rin talaga itong kusina dito sa labas kaya kinakailangan din namin yan baguhin. Para may magamit din kami nila Arnie dito sa labas lalo na pag nawalan kami ng gas para makapagluto kami gamit ang kahoy. Balak ko rin po palang baguhin ang pwesto ng kusina na to dahil napansin kong mali ang pwesto. Yung bagsak nga ng ulan ay diretso sa mismong bahay. Unti-unti ko na nga rin nililinis yung mga puno ng saging dito para mas maaliwalas tignan. At para na rin mas lumago at gumanda ang bunga. Inalis ko nga rin po yung dating tanim na kamote dito dahil lumalago na nga. Saka sa tingin ko rin kasi ang babagay ditong tanim yung hindi gumagapang na bagay. Halimbawa na lang pechay, mustasa o kaya naman luya, pwede rin dito kasi maganda ang lupa, medyo mabuhangin konti. Sa pagbaklas ko nga ng mga bagay ng kamote na to ay meron nga akong nahuhukay na pa ilan-ilan na laman ng kamote. Yung mga nahuhukay ko nga laman ng kamote ay bibigay ko nga yan sa nagtanim nito. Sinasabay ko na nga rin ang pagtanggal ng damo para tataniman ko na lang. Nakalimutan ko, sabi ko pag nakapaikot na ako sa washing, magluluto na ako. Inuna ko pa nga ang paglilinis. Excited kasi ako sa improvement ng bakuran nitong bagong tahanan namin. Dahil tatanggalin ko na nga yung mga bagay ng kamote dito, kaya ayan tinalbusan ko muna para may ulam din kami para sa umagahan namin. Kaya gustong gusto ko rin manirahan sa bukid dahil malaki ang natitipid namin sa pagkain. Kahit talbos-talbos lang, mairaos na natin yung isang kainan. May bunga na nga din po pala yung tanim nilang okra dito kaya naghihingi nga ako pandagdag sa umagahan namin. Napansin ko nga tong puno ng okra parang hindi nga healthy yung dahon nila. Siguro na sobrahan nga sa pataba. Medyo may kalawakan din yung area na pwede kong pagtaniman dito. Sobrang excited na nga rin ako makapagtanim ulit. Namimiss ko na rin yung tanim kong siling panigang, napakalago nga ng bunga no. Sana nga ay maulit-ulit. Sigurado naman ako na magiging malago ulit yung itatanim kong sili dito kasi mas mataba nga ang lupa dito. Dahil magaspang nga yung semento dito sa loob at hindi rin tiles at wala rin floor mat kaya ayan binabasa nga namin. Ganyan nga ang ginagawa namin nila Arnie para iwas alikabok nga. Tsaga-tsaga lang balang araw ang titirahan na natin tiles na at hindi na natin kailangan pang basain ang floor. Nagsapo na nga rin po pala ako ng kamote sa sinaing para merienda ko nga mamaya para tipid na rin sa gas. At ayun na nga ilang minuto lang din ay naluto din agad. At tignan nyo naman yung kulay pa lang masarap na. Bali pinrito ko na nga lang din po pala yung okra at yung talbos ng kamote. Para sa akin mas masarap kasi ang talbos ng kamote pag piniprito, pero syempre mas healthy luto yung nilaga lang. At ayan na nga dahil nakaluto na nga ako kaya nag-ahin na nga ako para makakain na nga kami nila Arnie ng umagahan. Sobrang simple lang na umagahan namin ngayon nila Arnie
pero siguradong masarap. Malaki talagang matitipid namin kapag nakatira kami sa bukid kasi pwede kaming magtanim ng mga libreng pagkain. Lalong-lalo yung mga pwede naming ulamin. Nako, sino hindi gugustuhin ang ganitong pamumuhay? Malaki na ang matitipid mo kasama mo pa yung mahal mo sa buhay. Palagi nga namin napag-usapan nila Arnie na okay lang kahit sobrang simple lang ng buhay namin basta magkasama kami, okay na yun sa amin. Pagkatapos nga namin kumain ay tinuloy ko na nga rin agad yung nilalabahan ko para maaga nga akong matapos at makapaglinis nga ako sa bakuran. Birthday nga po pala ng papa nila Arnie ngayon kaya may lakad nga siya mamaya. Pero bago siya umalis, tutulungan niya nga muna ako sa paglalaba, siya nga ang nag-igib. Siya na rin ang nagbomba ng poso habang nagbabanlaw ako para mas mapadali ang gawain. Ilang araw na nga din nag-uulan kaya ayan di nga kami makapagpatuyo ng nilabahan. At dahil sayo ko lang dumami yung labahin namin kaya naglalaba pa rin ako kahit walang araw. Kung iipunin pa kasi namin ang iipunin yung labahin namin ay mahihirapan kami lalo maglaba, lalo at libomba lang yung poso na gamit namin. Pagtapos ko maglaba, tinuloy ko naman po yung ginagawa ko ditong paglilinis sa paligid. Bali naiisip ko na nga po ang itatanim ko dito. Sa tingin ko kasi gaganda ang luya sa area na to kaya luya ang itatanim ko dito. At susubukan ko rin magtanim dito ng pechay at mustasa. Yung mga inalis ko po pala ditong bagin ng kamote, itatanim ko ulit yon. Ililipat ko lang sila ng pwesto kung saan pwede silang lumago ng lumago. Sa mga susunod na araw naman po palang aayusin ko naman yung bakod para mas maayos tignan. Bali ito nga po pala yung nakuha kong laman ng kamote habang nagbabaklas ako. Medyo may karamihan na rin at pwede na nga rin yan kainin kahit medyo maliliit pa. Pag nagpunta nga dito yung may-ari ng lupa, ibibigay ko nga ito sa kanya dahil tanim nga nila ito. Nugasan ko na nga rin para malinis kung ibibigay sa kanila at konting hugas na lang ay maluluto na din nila. Bali yun nga lang muna ang ginawa ko sa bakuran at ayan iigib na nga rin ako para makaligo na ako at makapagpahinga na din para makapag-edit na nga ako agad ng vlog. Bali iniigib-igib lang din namin ang tubig na ginagamit namin sa CR at sa lababo. Mas mainam nga at mas gusto ko to yung nakakapagbuhat-buhat ako para kahit papano ay na-exercise yung katawan ko. Pag ginagawa ko rin kasi mga ganitong bagay ay bibihira nga din akong sakitin. Kaya malaking tulong din sa kalusugan ko yung mga ganitong ginagawa ko. Dumating na nga rin po pala yung bago kong sticker at tignan nyo, simple lang pero maganda. Diramihan ko na nga ang pinagawa ko para siguradong tatagal at maraming mabibigyan. Kahit napakasimpleng bagay lang din kasi nito ay mapapasaya na yung mga supporters natin. Tuwang-tuwa nga ako dahil mura din sa pinagpagawan ko kaya marami akong napagawa. At tignan nyo naman, gumawa pa nga sila ng free na keychain. Ang cute nga kaya sobrang nagustuhan ko talaga yung gawa nila. At ginawan pa nga din nila ako ng pin, free lang din yan. Nakakatuwa nga at sobra ko talagang na-appreciate. Bali siya nga po pala ang gumawa nito, si Sir Van Jun. Sayang nga hindi kami nagkita ng personal. Bali inabot niya nga lang ito kay La Arnie kasi mas malapit nga siya sa school kung saan siya nagtuturo. Nagustuhan ko talaga yung gawa niya kasi maganda at promise napaka-quality nga nung sticker na gawa niya. Kaya Sir Van Jun, maraming salamat po. Sigurado marami tayong mapapasayang supporters nito. Sinamahan niya na nga din po pala ng sticker niya. Konti na lang talaga ay makukumpleto ko na yung sticker ng content creator ng Aurora Province. At ayan, may sticker pa nga nung business nila sa mga gusto nga pong magpagawa. Dito nyo nga lang po siya makakausap. Ito nga po yung account niya. Bago nga po pala matapos ang video na to, gusto ko lang din pong pasalamatan ang Melis Rental. Binigyan nga kami ng libreng upuan at lamesa na magagamit namin dito sa bagong tahanan namin. Sobrang natutuwa naman kami nila Arnie kasi God will provide talaga. Na habang may mga taong hinihila tayo pababa, may mga tao din naman nagagamitin si Lord para iangat tayo. Kung naghahanap nga po pala kayo ng marerentahan na upuan at mga lamesa, dyan nga po sa Melis Rental. Siguradong trusted at maayos kausap kaya alam nyo na. O paano ba yan? Maraming salamat po sa panonood at sana wag nyo pong kalimutan i-share.